Mga Lodi 10 chapters muna tayo ngayon, naubusan kasi tayo ng data. Salamat. Mga Lodi don't skip ads po tayo, maraming salamat sa patuloy ninyong pagsuporta. At sa mga gustong mag-donate sa ating GCash or regular na load mag-comment lang po tayo. Para patuloy tayong makapag-upload ng mga bagong kabanata. Marami pong salamat. Subaybayan natin ang kwento ng isang kabataang nangarap para sa kanyang mga mahal sa buhay. Mula sa pinakamahina tungo sa pinakamalakas. Alamin natin ang kwento ng kanyang buhay. Kabanata 841 hanggang Kabanata 850. Kabanata 841. Sa loob ng waiting area, relax lang si Hansen. Maayos na nakalkulan ni Donglin ang kanilang estratehiya, at ang kanilang panggilan ay talagang isang malakas na nilalang. Ang tanging pagkakamali lang nila ay ang pagpili ng maling kalaban. Kung formal nilang tinalakay ang negosyo, hindi sana utol si Hansen sa ideya ng paglalagay ng isang palabas para sa kanilang kapakinabangan, upang mapalakas ang benta at katanyagan ng kanilang bagong produkto ng pet pill. Kung may pera siyang makukuha bilang kapalit, pareho silang makikinabang. Pero naglalaro ng marumi si Donglin, at sinubukan nilang manipulahin si Hansen. Bilang tugon, maglalaro rin ng marumi at malupit si Hansen. Matapos tawagin ni Hansen ang maliit na anghel, hindi niya agad ipinadala ito sa stadium para lumaban. Sa halip, tumawag siya ng isang Beast Soul. Isang berdeng anino ang lumitaw sa harap ni Hansen, isang Phantom Beast Soul. Ang phantom-looking Beast Soul na ito ay pumasok sa katawan ng maliit na anghel at nagposes dito. Hindi gaanong nagbago ang katawan ng maliit na anghel, maliban sa kanyang mga mata na nagkislap ngayon ng berdeng apoy. Nakuha ni Hansen ang Beast Soul na ito matapos talunin ang Steel Night King, at ito ay isang humanoid pet possessive Beast Soul. Tulad ng anumang iba pang super pet armor, ang mga alagang hayop lang ang makakapagamit nito. Ang isang ito ay limitado sa pag-armor ng mga humanoid pet lamang. Matapos makuha ito ni Hansen, pinakain niya ito ng isang itim na kristal. Sa paglipas ng panahon, unti-unting umunlad ito at naging isang berserk super beast soul. Marahil malas ang pamilya Chi, o marahil ang swerte ng puting USA ay nagbigay na ng biyaya kay Hansen, ngunit ang beast soul ay natapos lang mag-evolve kagabi. Ngayon na nagposes na ito sa maliit na anghel, at nakatanggap na siya ng mga buffs mula sa Steel Night King, tumaas ang kanyang kapangyarihan ng malaki. Chi Ziwen, pinili mong huwag pag-usapan ito. At ngayon, kailangan mong harapin ang mga kahihinatnan. Sinabi ni Hansen sa kanyang sarili, at pagkatapos ay sinabi niya sa maliit na anghel na pumasok sa stadium. Nandoon na ang panggilan at naghihintay. Dahil sa maikling pagkaantala ni Hansen, nagsimula ng mag-usap ang mga tao. Sumuko ba si Hansen? Imposible, ibig sabihin nito, ang lahat ay mapupunta sa pamilya Chi. Kung hindi siya sumuko at masisira siya ng panggilan, hindi ba mas lalong lalala ang mga bagay? Sana hindi siya sumuko. Kung gumagana ang gamot na iyon ayon sa ina-advertise, mas madali ang pakikipaglaban sa mga super creature. Kuwit tuldok. Habang nag-uusap ang mga tao sa kanilang sarili, isang magandang anghel ang lumitaw. Agad na nakuha ng lahat ang kanilang atensyon at sumabog ang kanilang excitement. Ano ang gagawin ni Hansen? Tingnan mo ang panggilan, sa tingin ko hindi kayang tapusin ng maliit na anghel ito ng mabilis. Ang pakikipaglaban gaya ng ginagawa niya ay magiging kapakipakinabang sa pamilya Chi, sabi ng anak ng langit. Kinakausap niya si Ningyu. Hindi makakamit ng pamilya Chi ang kanilang plano sa pamamagitan ng palabas na ito, malamig na sagot ni Ningyu. Bakit hindi? Tiningnan ko ang pagsusuri sa panggilan, at inaasahang makakayanan nito ang ilang pag-atake. Medyo naguguluhan ang anak ng langit. Ngumiti si Ningyu at sinabi, tama ang intel na iyon, aaminin ko. Pero dapat mong tingnan ang puso ng mga tao. Maraming bagay sa mundong ito ang hindi pa natin naiintindihan, at ang pagbabasa lang ng data ay magpapakita sa iyo na ang lahat ay ganap at nakapirming. Masisiguro kung hindi, kung mababasa mo ang puso ng isang tao, kahit na wala kang alam tungkol sa iba pang bagay, maaari mong makita ang tunay na mga resulta. Wala akong pasensya na katulad mo, natatakot ako. Nagbigay ng mapait na ngiti ang anak ng langit. Ayos lang. Bata pa tayo, at swerte tayo na ipinanganak sa isang magandang panahon. Maraming pagkakataon ang nasa harap natin, at ang ating gawain lang ay ang sunggaban ng mga ito at tingnan kung saan sila haantong. Ubo ni Ningyu. Ayos ka lang ba? Nag-aalala ng husto ang anak ng langit para kay Ningyu, sa kabila ng takot niya dito. Ayos lang ako, sanay na ako. Bantayan mo ang field, magsisimula na ang laban. Ayaw nating makaligtaan ito. Hiling ni Ningyu at tumingin sa maliit na anghel.
Si Chi Ziwen, nang makita ang pagdating ng maliit na anghel, ay naging tuwang-tuwa. Kahit na hindi pa nagpapakita ang maliit na anghel, nakatitiyak silang lalabas sila bilang isang mas mayamang pamilya. Ang tanging negatibo sa isang no-show ay ang kakulangan ng oomph upang bigyang diin ang kanilang pinakabagong trabaho. Pagkatapos ng countdown, hindi nag-aksaya ng oras ang maliit na anghel at iniswing ang kanyang espada patungo sa panggalan. Habang ginagawa niya ito, mahigpit na kinuyam ni Chi Ziwen ang kanyang mga kamao. Sa kanyang puso, sumigaw siya, hiwa. Ang panahon na tinukoy ng pamilya Chi ay darating na. Kalahating milyong tao ang nanonood nito ng personal, at hindi mabilang na mga tao ang nag-stream ng laban ng live. Lahat sila ay nakatitig sa maliit na anghel, inaasahan ang mabaliw na laban na darating. Sa susunod na segundo, ang transparent na malaking espada ng maliit na anghel ay tumama sa likod ng panggalan. Ang shell ay parang itim na metal, at mukhang napakamatibay. At talagang matibay ito, hindi man lang ito magawang gasgasan ng mga sacred blood creature. Pero sa ilalim ng napakalakas na puwersa na nagtulak sa malaking espada ng maliit na anghel, parang tofu ito. Ang kanyang espada ay naghiwa sa shell na parang mainit na kutsilyo sa mantikilya. At hindi pa ito tumigil doon. Ang espada ay nagpatuloy sa paghiwa sa buong nilalang sa dalawa. Sa loob ng wala pang isang segundo, ang panggalan ay nahati sa dalawa. Ang dugo ay nagpinta sa arena habang ang katawan ay agad na nagkabulok. Ang ngiti ni Chi Ziwen ay nagyelo habang ang kanyang isip ay naiwang walang kahit isang nag-iisang nakapirming kaisipan. Mula sa malayo, sa Donglin, isang lalaking nasa katanghalian ng kanyang edad ang nakasaksi nito. Ang kamay na may hawak sa kanyang tasa ng tsaa ay biglang nagsimulang manginig. Ang tasa ay nahulog sa lupa, at nagkalat ang laman nito. Lubos na nawala ng kontrol ang lalaking nasa katanghalian ng kanyang edad. Habang nakatitig siya sa screen, sumigaw siya, imposible. Imposible. Maraming mga bigwig ng alliance ang nagulat at talagang nagmukhang nadismaya. Nakaramdam sila ng kakaiba. Higit sa lahat, nadismaya sila sa pinakabagong produktong nilikha ng pamilya Chi. Ito ay ipinakilala bilang ang dapat maging item para sa pakikipaglaban sa mga super creature, ngunit ito ay agad na nawasak ng isang super pet. Ang mga pet pill ay tila hindi gaanong kapakipakinabang gaya ng kanilang paniniwala, at ang kanilang pag-asa na patayin ang mga super creature ay biglang natapos. Ang nakakatawa ay, ang pamilya Chi ay gumawa ng isang napakabobong bagay. Nagbigay sila ng maraming malalaking premyo, at ang sacred blood pet na kanilang pinalaki ay napatay. Ang kanilang mga advertisement at promosyon ay bumaliktad. Alam ng lahat na ang mga pet pill ay maaaring magpalakas sa mga pet beast soul, ngunit anuman ang lakas ng mga ito, hindi sila makatataka sa mga gapos ng pagiging isang sacred blood pet. Maaari pa rin silang mapatay ng isang suntok ng isang super creature, kaya ang kanilang pagbili at kasunod na paggamit ay walang kabuluhan. Pagkatapos ng pansamantalang katahimikan, ang palakpakan ay dumating ng dahan-dahan tulad ng unang patak ng ulan bago ang bagyo. Pagkatapos, ang pagsigaw at paghuri ay sumabog mula sa bawat sulok ng stadium. Ang mga super pet ay overpowered. Talagang mas malakas sila kaysa sa mga sacred blood pet. Hindi nakakagulat na tinawag itong super pet. Ang galing nila. Isasuntok nilang pinapatay ang lahat. Sana nakita ko ang panggalan na mas matagal kaysa doon, mapapalagay ko lang na mali ang aking mga pag-asa. Haha, nararapat lang sa kanila. Ang mga matatandang Chi na iyon ay talagang akala nila'y malalakas, pero ang ginawa lang nila ay ang pag-udyok sa galit at puot ni Hansen. Hindi siya pumatay ng kahit isang alagang hayop kanina, pero dito, siniguro niyang ipaalam ang kanyang nararamdaman. Nawala ng kulay ang mukha ni Chi Ziwen, at nahihiya siyang ibinigay ang mga premyo. Sa buong buhay niya, hindi niya maintindihan kung paano siya natalo, at napakasama ng kanyang kahihiyan na halos mahimatay siya. Alam niyang nagkamali siya, iniisip na ang mga pet pill ay sapat na upang gawing sikat ang pamilya Chi. Ang ginawa lang niya ay ipinadala sila diretso sa impyerno. Oo, ang mga pet pill ay makakatulong sa pag-unlad ng pamilya, ngunit pagkatapos nito, ang pag-unlad na iyon ay magiging mas mabagal. Kabanata 842. Haha, nakakatawa. Bakit ba ginawa ng pamilya Chi ang lahat ng ito? Talagang epektibo ang kanilang mga pet pills, at mas maganda sana ang naging resulta para sa kanila kung nagpunta na lang sila at kumuha sa iyo para gumawa ng promo. Nakasalubong ni Wang Fu Pingching si Hansen para matanggap ang kanyang bahagi ng mga beast pills na kanilang napagkasundoan. Ngumiti siya at nagpatuloy, natatakot ako na bababa ng malaki ang presyo ng mga pet pills ngayon. Nagkibit balikat si Hansen at sinabi, oo, at wala na akong magagawa ngayon. Madaling kausapin ako, kaya nagtataka ako kung bakit nag-atubili silang kumonsulta sa akin.
Kung narinig ka ng taong nasa Donglin na nagsasalita ng ganyan, magagalit siya. Sabi ni Wang Fu Pingqing na may parehong masiglang ngiti. Well, wala akong pakialam. Nakuha ko na ang mga gusto ko, at iyon lang ang gusto ko. Ang pag-provoke sa kanila ng higit pa ay hindi na kailangan. Hindi na interesado si Hansen na gumawa ng isang bagay na hindi direktang makakabenepisyo sa kanya. Hindi siya nagtagal pagkatapos ng kaganapan, at pagkatapos magpaalam sa kanyang biyenan at biyenan, bumalik siya sa kampo. Bukod sa mga beast pills na ibinigay niya kay Wang Fu Pingqing, nakatanggap din siya ng ilang eksklusibong gamot na hindi ibinebenta. Pagdating sa kampo, pumasok siya sa santuwaryo para pakainin ang ilan sa mga bagong gamot sa Silver Fox at tingnan kung makakatulong ang mga ito. Dinala ni Hansen ang gamot sa Moment Shelter, ngunit nagulat siya nang makita na wala ang lahat. Tinawag niya ang mga nawawalang nilalang, ngunit walang sumagot. Naniniwala na may masamang nangyari, ginamit niya ang kanyang Dangshan Aura para aiskan ang lugar. Sa huli, natagpuan niya silang lahat na nagtipon sa plaza. Ano ang ginagawa ninyo rito? Tanong ni Hansen, habang tumatakbo siya papasok sa plaza. Nakita niya na si Moment Queen, ang Silver Fox, at ang iba ay nasa gitna ng plaza at nagmamasid sa isang bagay. May tumutubong puno rito, sabi ni Moment Queen kay Hansen sa isang kakaiba, na bighaning tono. Ano naman ang espesyal sa isang tumutubong puno? Ang bagal ba ng paglaki nito ay nakaka-fascinate na panoorin. Patuloy na lumapit si Hansen, at habang naglalakad siya, sinabi niya, kayo ay mga super creature, paano ninyo hindi alam ang tungkol sa mga puno? Kayo ay mas bobo pa kaysa sa mga tabla. Lumapit si Hansen sa Silver Fox at pagkatapos ay nakita niya kung ano ang nakakuha ng kanilang atensyon. Isang maliit na puno ang nag-ugat sa pagitan ng mga bato. Nang makita ito ni Hansen, nanigas siya. Ang kanyang mukha ay mas masama pa kaysa sa mukha ng Silver Fox at ni Moment Queen. Paano nangyari ito? Nahihirapang tanong ni Hansen, habang ang kanyang nanginginig na daliri ay nakaturo sa puno. Ang puno ay 2 talampakan lang ang taas ngayon, ngunit malusog itong tumutubo. Dahil maliit pa ito, halos parang bonsai ito. Ang buong puno ay parang perpektong nakaukit na berdeng jade. Ang bawat dahon ay nakamamanghang. Ang pinaka-nagulat kay Hansen ay ang pagkakaroon ng 6 na prutas na tumutubo sa gitna ng mga dahon nito. Ang paglaki ng prutas sa isang puno ay hindi naman nakakagulat pero hindi ito mga ordinaryong prutas. Ang mga ito ay hugis ng mga maliliit na dibdib ng kayamanan. Ginto ang mga ito at pinalamutian ng maraming natatangi, hindi maunawa ang mga ukit. Ang puno ay maluho, at isang malakas na life force ang nag-crackle mula rito. Naglabas ito ng ilang uri ng banal na aura na nagpakita sa isang puting ambon na nagtakip sa puno. Ito ay isang kakaibang paningin. Isang berdeng jade na puno na may mga gintong dibdib. Sino mang makakakita ng ganoong bagay ay kailangang kurutin ang sarili. Alam ni Hansen na hindi ito isang gawa ng tao, ito ay isang likas at buhay na bagay. Ang mga mini gintong dibdib ay ang prutas, at nakikita ni Hansen na napakabuhay ng mga ito. Umiling si Moment Queen at sinabi, hindi namin alam. Nang lumabas kami rito kaninang umaga, nandito lang ito. Wala kaming ideya kung kailan ito nagsimulang tumubo. Nang makita namin ang puno, si Little White ay nasa tabi nito, dagdag ni Moment Queen, na parang naalala lang niya ang isang bagay. At habang sinasabi niya ito, tinuro niya ang puting USA. Medyo natuwa si Hansen nang marinig niya ito. Lumapit siya sa USA, hinawakan ito, at hinalikan ang ulo nito. Masaya niyang sinabi dito, Little White, ang galing mo. Talagang maswerteng hayop ka. Ilang araw ka pa lang dito pero nagbigay ka na sa akin ng kayamanan. Mahal kita. Tumayo lang doon ang puting USA nang walang anumang reaksyon o emosyon. Sa kabilang banda, mukhang sobrang galit si Little Silver. Tumalon ito sa ulo ng USA at ginulo ang balahibo nito. Ang Silver Fox ay puno ng inggit dahil ayaw na ayaw nito ang mga pagkakataon na pinapakita ni Hansen ang kanyang pagmamahal sa ibang nilalang. Pagkatapos ay binuhat ni Hansen ang Silver Fox sa kanyang mga kamay at bumalik upang obserbahan ang Jade Gold Tree. Ang enerhiya na taglay nito ay parang sa isang super creature. Marahil ay katulad ng cactus o puno ng peach. Kapag lumaki ang puno, marahil ang 6 na dibdib ay magbibigay ng mas malaking benepisyo kaysa sa mga peach. Pwede ko bang kainin ang mga gintong dibdib na prutas na ito? O may mga bagay ba na pwede kong buksan? Marahil may mga nilalang sa loob. Naisip ni Hansen sa kanyang sarili. Pagkatapos ng isang panahon ng pagmamasid, sumuko siya sa pagtatangka na hulaan ang kalikasan ng misteryosong puno. Sa halip, pumarap siya upang kausapin si Moment Queen. Tanong niya, may alam ka ba tungkol sa punong ito? Wala talaga.
Ang tanging alam ko lang ay hindi ito normal. Kung ang mga gintong dibdib na ito ay maghihinog, dapat silang magbigay ng isang bagay na mahalaga, sagot ni Moment Queen, na ang kanyang mga mata ay nakatitig pa rin sa gintong prutas. Kahit ako alam iyon. Siyempre may magandang ibibigay ang mga ito, sabi ni Hansen, iniisip na wala siyang nalaman kahit isang bagay mula kay Moment Queen. Pero umiling si Moment Queen at sinabi, ang ibig kong sabihin, ang kayamanang tulad nito ay halos kapareho ng empty vine. Dagdag pa, makakakuha ito ng atensyon ng maraming super creature. Hindi ako sigurado kung may tatago natin ito. Hindi natin kayang talunin ang Devil Blood King, at kung dadalhin niya ang kanyang hukbo ng mga super creature para umatake, hindi ko. Tuldok. Hindi ko alam kung makakayanan natin ang ganoong pagsalakay, dagdag ni Moment Queen. Nanigas si Hansen. Sa gitna ng kanyang tuwa, hindi niya naisip ang posibilidad na ito. Nang marinig niya ang sinabi ni Moment Queen, naniwala siya na ang posibilidad na iminungkahi nito ay medyo makatotohanan. Malaking problema iyon, hindi ba? Pero kung ang punong ito ay tumubo sa isa sa aking mga shelter, wala nang makakapagsabi na hindi ito akin. Hindi ko hahayaang manggialam ang iba at magnakaw ng nararapat sa akin, sabi ni Hansen, na halata ang kasakiman. Sa kapangyarihan na mayroon tayo, hindi ko sa tingin ganoon. Sasabihin kong mali ka. Binuhos ni Moment Queen ang isang timba ng malamig na tubig sa nag-aapoy na apoy ng mga pag-asa ni Hansen na pinapatakbo ng kasakiman. Well, huwag kang mag-alala. May ideya ako. Sabihin mo sa akin, kailan mo inaasahan na maghihinog ang mga gintong dibdib na prutas? Tanong ni Hansen, habang tumitingin ulit sa mga dibdib. Batay sa bilis at pattern ng kasalukuyang paglaki nito, tinatayang mga 2 hanggang 3 buwan pa, sabi ni Moment Queen. 2 hanggang 3 buwan, ha? Kumunat ang noo ni Hansen. Kahit siya ay alam na mahirap ang pag-angkin sa Jade Gold Tree. Gayunpaman, hindi nito napigilan ang kanyang excitement para sa prutas. Masigla niyang pinag-isipan kung anong uri ng kayamanan ang maaaring naghihintay sa loob. Kabanata 843. Matagal pa bago maghihinog ang Jade Gold Tree, kaya wala pang dapat ipag-alala ngayon. Sinuri ni Hansen ang mga gamot na napanalunan niya, at kumuha ng isa sa bawat uri, inilagay niya ang mga ito sa harap ng Silver Fox at ng kanyang iba pang mga alagang hayop para makita kung interesado sila. Nang makita ng Encantada ang gamot, may isang partikular na nakakuha ng kanyang atensyon. Pero habang hahawakan na niya ito, nilunok na ito ng Silver Fox. Wala nang nagawa ang maliit na Encantada kundi ang pumili ng ibang gamot para lunukan. Nagulat si Hansen nang makita na ang pinakabagong pet pill ang unang pinili ng Silver Fox at ng Encantada. Kumuha si Hansen ng isa pang pet pill para masuri kung gaano nila ito gustong makuha. Mabilis na nagagawa ng Silver Fox at ang Encantada para rito. Nakatanggap si Hansen ng 100 pet pills, kaya nagpasya siyang bigyan ng bawat isa sa kanyang mga alagang hayop. Hindi interesado ang mga espiritu sa mga pet pills, at ganoon din ang maliit na anghel. Gustong-gusto rin ni Big Black at Small Black ang mga gamot. Pero sa kasamaang palad, hindi sapat ang 100 at nakain nila lahat. Wala namang epekto. Mukhang mas gusto pa pala nila ang mga gamot kaysa sa inaakala ko. Hindi na pinag-uusapan ng etika, ang Donglin Company ay talagang kahanga-hanga. Naisip ko kung ano ang mga materyales na bumubuo sa mga gamot dahil mukhang gumagana ang mga ito pareho sa mga tunay na alagang hayop at sa mga nilalang na sumusunod sa aking utos dito sa shelter. Alam ni Hansen na nawasak niya ang anumang sigasig na nabuo para sa mga pet pills, pero ibebenta pa rin ito kahit na ano. Gayunpaman, dahil sa kanilang nagawang maling kampanya sa promosyon, tiyak na mas mababa ang presyo ng mga gamot sa simula. Sa kalaunan, tataas ito sa hinaharap kapag mas marami ang nakakaalam kung gaano kaepektibo ang gamot. Mukhang kailangan kong mag-stock up ng mga pet pills habang maganda pa ang pagkakataon. Naisip ni Hansen kung paano siya makakabili ng maraming pet pill sa pinakamababang presyo. Sulit silang bilhin para pakainin ang kanyang mga alagang hayop. Naghanda si Hansen na pumunta sa Alliance, sinusubukan niyang alamin kung saan siya makakabili ng maraming pet pills. Pero nang makarating si Hansen, nakarating siya sa nakakagulat na balita. Pinatay ng Angel Gene ang isang super creature sa Second God Sanctuary at nakakuha ng Life Geno Essence. Nagsimula rin silang magbenta ng kanilang high-tier Angel Gene Fluid. Para sa mga evolver na may fitness level na higit sa 100, maaari nilang gamitin ito para makakuha ng pansamantalang dagdag na lakas na tumatagal ng 2 oras. Ang disbentahan ng kasunod na kahinaan ay ipinaalam din, pero walang permanenteng pinsala. At pagkatapos ng sapat na pahinga, ang mga gumagamit ay babalik sa dati.
Gamit ang teknolohiya ng Alliance, ang kailangan lang gawin ng mga gumagamit ay magpahinga sa kanilang mga recovery bath sa loob ng ilang araw. Kung ang gumagamit ay naka-unlock na ng kanyang unang gene lock, ang kanyang fitness ay madedagdagan sa isang antas na halos kapareho ng isang celestial being. Magiging napakamalakas sila at ang mga epekto ay magtatagal ng mas matagal. Ginamit ng Angel Gene ang fluid na ito para patayin ang isang super creature, at pagkatapos nilang gawin iyon, ginamit nila ang Life Geno Essence bilang isang promotional item para i-advertise ang bisa ng kanilang produkto. Sa ngayon, ang Angel Gene ang numero 1 pagdating sa mga pangangailangan ng mga Evolver. Ang kanilang juice ay maaari ring gumana para sa mga Surpasser, kahit na hindi ito kasing epektibo. Ang anunsyo ng Angel Gene Fluid ay nag-alog sa buong alliance, at tiyak na nagpasimula ito ng isang bagong panahon para sa sangkatauhan. Ang mga benta ay nagsimula ng mabilis, at mabilis na naging kilala ang Angel Gene sa buong alliance. Ang pamilya Zhao ay itinuring na mga Diyos, at hindi na tumigil ang lahat sa pag-uusap tungkol sa kanilang Angel Gene Fluid. Ang buong pangyayaring ito ay nagkaroon ng malaking epekto. Gayunpaman, mahirap ang paggawa ng produkto ng maramihan. Bilang resulta, napakas mahal nito. Mayroon namang hanay ng mga produkto ang Angel Gene na angkop para sa mga kulang sa pera, na angkop para sa karaniwang Evolver. Gayunpaman, mas masahol ang bisa nito. Ang low-tier Angel Gene Fluid ang kanilang pangunahing produkto. Inanunsyo rin ng Angel Gene ang pangunahing sangkap na bumubuo sa juice, at isa sa mga ito ay ang hilaw na Shire Blood. Imposible para sa teknolohiya na gayahin ang mga katangian ng ganoong dugo. Pero ibig sabihin din ito na hindi makakapamuhay ng mapayapa ang sangkatauhan sa mga Shire. Para sa patuloy na produksyon ng fluid, kailangan magpatuloy ang digmaan. May ilang tao na tumutol sa Angel Gene Fluid, pero kaunti lang sila. At ang kanilang mga boses ay nalunod ng iba na naghahangad ng kapangyarihan higit sa lahat. Mukhang hindi titigil ang Angel Gene Fluid bandwagon, at tiyak na mararamdaman ang mga epekto ng pagkakaroon nito sa buong universo. Nais ni Hansen na mapatay ang lahat sa pamilya Zhao, pero hinahangaan niya ang kapangyarihan ni Zhao 7. Talagang isang breakthrough product ang Angel Gene Fluid. Kahit na nakuha ng pamilya G ang Angel Gene Fluid kay Hansen ilang panahon na ang nakakaraan, hindi sila nag-focus ng sapat sa Geno business. Bilang resulta, hindi nila natuklasan ang mga sangkap. Pero hindi sila masisisi ni Hansen. Ang pamilya Chi ay nag-operate sa parehong larangan, at nang ibigay sa kanila ang Angel Gene Fluid, hindi rin nila maunawaan ang mga sangkap nito. Gayunpaman, ang pamilya Chi ang nakaranas ng pinakamalaking pinsala. Pagkatapos ng mga pet pills, naniniwala silang mas lalo silang magiging sikat, pero nabigo ang kanilang advertising ploy. Para bang hindi pa sapat ang pinsala, inanunsyo na ngayon ng pamilya Zhao ang kanilang Angel Gene Fluid na nagbabago sa sangkatauhan. Maaaring dagdagan kaagad ng Angel Gene Fluid ang iyong kapangyarihan, kaya sino naman ang gugustong gumastos ng mas maraming pera at oras sa pagpapalaki ng mga alagang hayop na hindi naman gaanong kapaki-pakinabang. Gumawa sila ng maraming pet pills, na handa nang ibenta ang lahat. Pero ngayon, mayroon silang isang tumpok ng mga ito na nakapatong sa mga istant ng tindahan, hindi na mabenta. Nasira ang kanilang business chain, at naubos ang kanilang mga reserbang pera. Pero hindi gaanong nag-aalala si Hansen tungkol sa Angel Gene Fluid. Pagkatapos ng lahat, ang high-tier variant ay nangangailangan ng Shire Blood, at iyon ay isang mahalagang bagay. Bukod pa rito, kapag gumagamit ang mga tao ng high-tier Angel Fluid, ang kanilang mga katawan ay hindi magiging dalisay. At hindi nila kaya. Tuldok-tuldok-tuldok, solohin ang isang super creature. Kahit na marami ang gumagamit ng juice, mahihirapan pa rin silang patayin ang isang super creature. Pero sa kabila nito, talagang isang malaking tulong ito sa pag-unlad ng pag-asenso ng sangkatauhan at sa bilis ng kanilang ebolusyon. Ang pinaka-interesado ni Hansen ngayon ay ang mga pet pills ng pamilya Chi. Ang Angel Gene Fluid ng pamilya Zhao ay may ilang mga problema pa rin. Hindi ito magiging sapat na epektibo hanggang sa maayos nila ang mga side effects at gawing mas matagal ang bisa nito. Dagdag pa, kailangan nila ang dugo ng mga Royal Shire. Maliban kung makahanap sila ng paraan para artificial na gumawa ng isang compound na nagbibigay ng parehong benepisyo, hindi ito magiging epektibo sa pangmatagalan. Pero iba ang mga pet pills. Kahit na hindi agad-agad ang epekto nito, mas malamang na makinabang ang sangkatauhan sa pangmatagalan dahil sa unti-unting pag-unlad nito. Matapos malaman ni Hansen ang mga problema ng pamilya Chi, pinlano niyang bilhin ang kanilang hindi may bentang surplus. Kailangan nila ng pera, pagkatapos ng lahat. Tanging oras lang ang kailangan bago matuklasan ng mga tao kung gaano kaepektibo at kapaki-pakinabang ang mga gamot.
At kapag nangyari iyon, tiyak na tataas ng husto ang presyo nito. Kabanata 844. Ayaw ni Hansen na siya mismo ang pumunta sa pamilya Chi, kaya hiniling niya kay Ji Raogen na bilhin ang mga gamot para sa kanya. Ipinaliwanag din niya rito ang malamang na pakinabang na maibibigay ng mga gamot sa sangkatauhan sa hinaharap. Magkapareho ang iniisip ni Ji Raogen kay Hansen. Nagpatawag siya ng isang family meeting kanina na umaasang tatanungin ang pamilya kung dapat nilang bilhin lahat ang mga pet pills na ginawa ng pamilya Chi. Pero mas interesado ang lahat ng naroon sa mga prospect na ipinakita ng Angel Gene Fluid at hindi nila pinansin ang sinabi ni Ji Raogen sa kanila. Hindi niya nakumbinsi ang iba sa pamilya. Ginamit ni Ji Raogen ang kanyang sariling pera para bumili ng maraming gamot hanggat maaari. Ibinente ni Hansen mismo ang lahat ng hindi niya kailangan, at ginamit ang perang natipon niya para bumili ng maraming stock ng gamot ng pamilya Chi hanggat kaya niya. Dahil sa sobrang stock ng pamilya Chi, hindi nila alam ang maling kampanya sa promosyon na naghihintay na mangyari, kaya nahaharap sila sa pagkalugi. Nangangailangan sila ng malaking pera para sa mga sangkap para sa paggawa ng mga gamot sa hinaharap, pero ang mababang benta ay nagdulot ng malaking problema sa pananalapi sa pamilya. Para mabawi ang kanilang kapital hanggat maaari, pumayag silang itakda ang presyo ng pagbebenta ng mga gamot na mas mababa sa kanilang gastos sa produksyon at magbenta sa pagkalugi. Ngayon na maraming binibili si Ji Raogen, lubos na nagpapasalamat ang pamilya Chi. Pagkatapos ng lahat, maraming pera ang napunta sa Angel Gene. Iilan lang ang may perang makatutulong sa pamilya Chi, lalo na kapag nakikipagkompetensya sa Angel Gene. Malaki ang tulong na ibinigay ni Ji Raogen sa pamilya Chi. Gayunpaman, si Hansen ang nagpondo ng karamihan sa mga pinamili. Si Ji Raogen lang ang tumulong sa mga transaksyon at pakikipag-usap sa negosyo. At habang nangyayari ito, gumugol si Hansen ng maraming oras sa santuwaryo, iniisip kung paano niya mapoprotektahan ang Jade Gold Tree. Pagkatapos ng maraming pag-iisip, napagpasyahan ni Hansen na hindi niya ito mapapanatili sa isang pagsalakay. Sa makatuwid, naisip niyang sugurin muna ang Devil Blood King. Tumaya siya na ang pag-atake, sa isang oras na tulad nito, ang magiging pinakamagandang depensa. Hindi masama, pero paano mo lalabas ang mga super creature sa Devil Blood Shelter? Bagamat may pananalig si Moment Queen na gagana ang plano, ang mga super creatures ay nasa loob ng shelter at walang paraan para makapasok lang si Hansen. Kung hindi sila makalabas, ang lahat ng kanilang paghahanda ay magiging walang saysay. Hindi mahirap silang palabasin, basta't magiging mabilis ako hanggat kailangan ko. Tumawa si Hansen. Iniisip niya na tawagin si Wang Yuhang. Para mailabas ang mga super creatures, naisip niya na wala silang magagawa kundi umasa sa kanya. Maswerte na nahuli si Wang Yuhang ng pamilya Zhao hindi pa gaanong katagal. Mas madali na siyang hanapin muli sa mga karatig na lugar. Nang muli niyang makita si Wang Yuhang, tinanong niya ito kung gusto nitong mangaso ng mga super creatures kasama siya. Super creatures. Wala ang mga ito kumpara sa lakas at sigla na taglay ko ngayon. Sisirain ko ang anumang dumating sa ating landas. Ang dibdib ni Wang Yuhang ay nakausli bilang pagpapakita ng kayabangan. Nagulat si Hansen sa pag-uugali ni Wang Yuhang at nagtanong, "Little uncle, kailan ka pa naging ganito kalakas ang loob?" "Tihi, hindi ko itatago ang aking tapang. Tingnan mo ito, ang gamot na ito na taglay ko." Habang sinasabi niya ito, kumuha siya ng isang metal box mula sa kanyang bag. Sa loob nito, may 2 bote ng isang partikular na inumin. Angel Gene Fluid. Naalala ni Hansen ang itsura nito. Tihi. Ang mas mataas na uri rin. Magagawa mong gamitin ang mga kapangyarihan ng elemento bilang mga projectile gamit ang mga magagandang potion na ito, sabi ni Wang Yuhang. Saan mo nakuha ito? Nagulat si Hansen. Sikat na sikat ang mga ito, at maraming tao ang naghahangad nito, pero dahil sa limitadong dami ng dugo na magagamit para sa paggawa nito, mababa ang stock nito. Si Wang Yuhang ay hindi naman isang sikat na evolver, kaya nakakagulat na may 2 siyang taglay. Binili ko, magiging tanga ka kung maniniwala kang bibigyan ng pamilya Zhao ng libre ang kagandahang taglay ko, inilagay ni Wang Yuhang ang mga bote at nagpatuloy na may paghampas sa kanyang dibdib, kaya, saan ang lugar na sinasabi mo? Para sa anumang halimaw na hamon sa iyo, walang pag-aalinlangang papatayin ko. Mabuti naman at maaasahan kita. Ngumiti si Hansen. Sobrang kumpiyansa ni Wang Yuhang ngayon, kaya ito ang perpektong oras para dalhin siya sa Devil Blood Shelter. Kung iba ang araw, malamang natatanggi siyang sumama. Maraming super creatures nga doon, at dahil sa malas niya, magdudulot ito ng maraming problema.
Hindi lang pinataas ng Angel Gene Fluid ang kanyang tapang, pero kapag nakaharap na nila ang mga halimaw na makakalaban nila doon, ang Diyos ay maaaring makaligtas sa kanya. Pareho silang naglakbay pakanluran patungo sa Devil Blood Shelter. Ang kumpiyansa ni Wang Yuhang ay hindi pa rin nawawala, at halatang komportable siya dahil sa Angel Gene Fluid na taglay niya. Umaasa lang si Hansen na hindi siya mapapahamak dahil sa kay-abangan nito. Pagdating sa pakikipaglaban sa mga super creatures, maaari pa rin siyang matalo. Ang Devil Blood Shelter ay parang isang kastilyo, at mas maliit ito kaysa sa inaakala ni Hansen. Mukhang pinagmumultuhan naman ito. Hindi ito kasing elegante at banal ang itsura kumpara sa Moment Shelter. Hindi mo ba binanggit ang isang pagsubok na puno ng takot na galit? Pa, tingnan mo. Ako, mag-isa ko lang, ay lalaban sa buong lugar na ito. Pagkatapos magsalita, kinuha ni Wang Yuhang ang kanyang injector at naghanda na mag-inject ng isang bote ng Angel Gene Fluid. Nang makita niyang hindi gaanong kalaki ang shelter, hindi siya naniniwalang may malakas na nilalang na nakatira sa loob. Gayunpaman, hinawakan ni Hansen ang kanyang kamay. Sinabi niya, hindi kita pipigilan sa pagpatay ng kahit ano, pero sa tingin ko mas maganda kung mag-reconnaissance muna tayo. Sige, papayagan ko ang mga nilalang sa loob ng ilang minuto pa para kumapit sa mga maikling, miserable na dahilan na itinuturing nilang buhay. Inilagay ni Wang Yuhang ang injector. Nang makalapit sina Hansen at Wang Yuhang sa shelter, namutla ang mukha ng huli. Ang katapangan na nag-udyok kay Wang Yuhang kanina ay nawala. Sa itaas ng Devil Blood Shelter, makikita ang isang malaking dragon na lumilipad. May kakaibang ibon din doon. Maraming masasamang nilalang sa labas ng mga gate, kasama na ang isang bagay na parang minotaur. Kalahating oras ang lumipas, nakilala na nila ang 5 magkakaibang super creatures. Alam ng Diyos kung gaano karami pa ang nakatira sa loob ng shelter. Little Uncle, dumating na ang iyong pagkakataon. Gusto mo bang lumabas na at patayin sila ngayon? Ngumiti si Hansen kay Wang Yuhang na namumutla pa rin ang mukha. Nang marinig niya ang tanong ni Hansen, tumalon siya at sinabi, gusto mo bang mamatay ako? Masyadong marami ang mga nilalang doon, at ang pagsubok na makapasok ay pagpapakamatay. Hindi ko gusto ang ideya na sumunod sa iyo sa loob para lang mamatay. Hindi tayo pwedeng sumugod, tama ka. Pero pwede nating palabasin ang ilan sa kanila. Hindi ka ba magaling doon? Tumawa si Hansen. Namutla ang mukha ni Wang Yuhang at sinabi niya, alam mo kung gaano ako kamalas. Kung lalapit pa ako sa impyernong ito, lahat ng halimaw sa paligid ay maghahangad ng aking dugo at susugod sa akin na parang mga aso. Isipin mo ang iba't ibang uri ng kamatayan na maaaring maranasan ko. Wala ka bang Angel Gene Fluid? Wala kang dapat katakutin, sabi ni Hansen. Ginastos ko ang lahat ng pera ko para makuha ang mga magagandang solusyon na ito, at binili ko ang mga ito para mapatay ko ang mga super creatures. Hindi ko planong gamitin ang mga ito para lang tumakas, sabi ni Wang Yuhang. Little Uncle, hindi iyon gagana. Kaya, paano kung lumabas ka at palabasin sila? Para sa bawat super creature na papatayin natin, makukuha mo ang 60% ng kita. Sa mga Life Geno Essence na ibebenta natin, 40% lang ang makukuha ko. Kung may mga Beast Souls, ikaw ang unang pipili, maraming tukso ang inihanda ni Hansen para kay Wang Yuhang. Ang pagpatay sa mga super creatures ang pinakamahalaga, at hindi gaanong nag-aalala si Hansen sa mga gantimpala. Maraming first-gen rations ang malamang na nasa loob doon. Kung ganoon nga, hindi tutol si Hansen na ibigay ang mga ito kay Wang Yuhang. Sigurado ka, biglang kumislap ang mga mata ni Wang Yuhang. Kailan pa kita niloko? Sabi ni Hansen na may mapagmataas at matuwid na tingin. Hindi, 70% ang gusto ko. At akin ang lahat ng Beast Souls na matatanggap natin, sabi ni Wang Yuhang. Sige, pumayag si Hansen. Kabanata 845. Bakit lagi na lang akong nagpapakahirap para lang sa konting pera? Mamamatay ako para sa perang ito, sasabihin ko sa inyo. Kinakausap ni Wang Yuhang ang sarili, ginagawa ang kanyang makakaya para mabalik ang kanyang kumpiyansa. Little Uncle, ang sinabi mo lang ay hindi dahil sa swerte. Kung gusto mong gumawa ng inspirational speech, huwag mong sabihin sa sarili mo na mamamatay ka. Tumawa si Hansen. Sumagot si Wang Yuhang, oo. Tama iyon. Pupunta ako sa mapanganib na lugar na iyon at lalabas na mayaman para mapang-asawa ko ang babaeng gusto ko. Kung nakikinig ka, Diyos, huwag mong pansinin ang sinabi ko kanina. Nagsimula ng tumakbo si Wang Yuhang, pero hinayla siya pabalik ni Hansen at sinabi, teka, huwag magmadali. Dapat nating tiyakin kung ano ang papasukan natin dito. Magpaputok ka ng pana mula sa malayo at saka tumakbo.
Kailangan mo ng mas malaking distansya hanggat maaari. Oo, syempre. Hindi ako tanga, alam mo yan. Isang matandang mandirigma ako, isa na may mas maraming karanasan kaysa sa iyo sa ganitong mga bagay. Kinusat ni Wang Yuhang ang kanyang mga mata, at saka nagsimula ng lumapit mula sa malapit na mga puno. Gumapang siya na parang ahas, at nang makarating siya sa tamang distansya, nagpaputok ng pana patungo sa Minotaur. Nang lumipad ang pana, hindi na siya naghintay para makita kung nataman niya ang kanyang target. Pagkabitaw niya ng pana, tumakbo siya ng mabilis na parang isang natakot na kuneho. Nanigas si Hansen sa pagkagulat. Nagkamali siya, at hindi napansin ng Minotaur. Pak! Pero nang maniwala si Hansen na nabigo si Wang Yuhang, tila yumanig at gumalaw ang lupa. Isang rocky golem ang tumayo mula sa putik. Nang makita ang taong gumising sa kanya, sumigaw ito at hinabol si Wang Yuhang. Kinilabutan din nito ang Minotaur, at pagkatapos ihanda ang sibat nito, hinabol din nito si Wang Yuhang. Ang ibon sa langit ay sumugod sa direksyon nito, ang matatalas nitong mga mata ay nakatingin sa nakakainis nitong biktima. Hindi masama. Bamantong hininga si Hansen ng may ginhawa. Ganap na hindi tinamaan ng pana ang target nito, pero kahit na ganoon, nagawa niyang makuha ang atensyon ng hindi bababa sa tatlong super creatures. Nang makita ni Hansen na malapit nang maabutin si Wang Yuhang ng mga nilalang na humahabol sa kanya, palihim siyang sumunod. Hindi naglakas loob si Hansen na umatake kaagad dahil masyadong malapit na sila sa Devil Blood Shelter. Ang mga nilalang sa loob ng shelter, kung nalaman nila ang gulo sa labas, ay magpapadala ng mga reinforcement bago pa niya mapatay ang isa man lang. Ang pagtakas mula sa ganoong sitwasyon ay hindi isang simpleng gawain. Bossman, iligtas mo ako. Sigaw ni Wang Yuhang nang makita niya ang ibon na bumababa sa kanya. Masyado pang maaga para gumawa ng kahit ano. Para hindi mahalata ang presensya niya, patuloy lang siyang sumunod, hindi pinapansin ang sitwasyon ni Wang Yuhang. Kailangan pa nilang lumayo bago gumawa ng anumang bagay. Si Wang Yuhang ay isang magaling na kiter, pero kahit ang bilis niya ay hindi kayang lampasan ng isang super creature. Sa huli, naabutan din siya ng ibon. Iniikot nito ang mga nakamamatay nitong kuko sa hangin para magpakawala ng mga matatalas na hangin sa kanya. Kasabay nito, inihagis ng Rocky Giant ang kamao nitong bato sa lupa at lumikha ng isang malaking butas. Habang nangyayari ito, iniswing ng Minotaur ang sibat nito para magpakawala ng fireball kay Wang Yuhang. Malinaw na nasa panganib na siya. Bossman, iligtas mo ako. Hindi na ako magtatagal, hinihiling ko ang iyong agarang tulong. Ang buong pangyayaring ito ay isang baliw na plano mo. Niloko mo ako. Arg! Umiiyak si Wang Yuhang. Ang matatalas na hangin ay tumama sa kanyang braso na nagdulot ng pagdaloy ng dugo. Ang fireball ay tumama sa kanyang damit at sinunog siya. Dahil sa apoy at dugo, hinabol siya ng tatlong super creatures. At ngayon, higit kailanman, nasa panganib na siya. Nasa alanganin ang kanyang buhay. Pero hindi pa rin pinansin ni Hansen ang kanyang mga pagmamakaawa. Inaasahan niya na gagamitin na ni Wang Yuhang ang kanyang Angel Gene Fluid, pero hindi pa. Naisip ni Hansen na tipikal ito sa kuripot na lalaki na alam niya. Masyado pa silang malapit sa shelter. Ang pag-atake ngayon ay sisira sa kanyang mga plano na makapasok. At dahil buhay pa si Wang Yuhang at kaya pang sumigaw, hahayaan niya itong habulin pa ng ilang sandali. Nang mapansin ni Wang Yuhang na hindi pinapansin ni Hansen ang kanyang mga pagmamakaawa, napagtanto niya ang panganib na nasa kanya. Napagtanto niya na maaaring mamatay siya kung saan siya naroon. Dahil sa matinding pagsisisi, alam niya ang dapat niyang gawin. Kinuha niya ang kanyang injector at isang bote ng Angel Gene Fluid at ini-inject ito sa sarili. Habang tumatakbo si Wang Yuhang, namumula ang kanyang mga mata. Isang sungay ang tumubo sa kanyang noo, at tumaas ang kanyang bilis at liksi. Hinabol pa rin siya ng tatlong super creatures, pero hindi na siya gaanong nahihirapan. Mas madali na niyang makaiwas sa kanilang galit, at mas mabilis siyang nakarating sa kagubatan. Dapat sana't ginawa niya iyon ng mas maaga. Ang pagiging kuripot sa ganitong oras ay tiyak na paraan para mamatay ng maaga. Kinasuklaman ni Hansen ang kanyang pag-aatubili. Kahanga-hanga ang bilis ni Wang Yuhang habang tumatakas. Napakaganda, ang panunood sa kanyang pagtakas. Hindi maiwasang ihambing ito ni Hansen sa isang salmon na tumatalon sa ilog na may hindi mahuhulaan ng mga galaw. Pero hindi pa rin ito kasing galing ng dexterity na magagawa mo kapag gumagamit ng Heavenly Go. Dahil sa kanyang nakita, ginamit ni Hansen ang kanyang Dangshan Aura para subaybayan ang kanyang mga galaw. Nakakagulat, nahirapan siyang hulaan kung ano ang susunod nitong gagawin. Gumawa siya ng isang kakaibang paraan ng pagtakbo. Sa tuwing huhulaan ni Hansen ang isang galaw, mali siya.
Pero hindi niya inisip na sinasadya ni Wang Yuhang ang kanyang mga galaw, at parang inuukit niya ang mga galaw niya habang tumatakbo. Ang bawat hakbang ay random, pero sa kabila nito, maganda ang resulta. Marahil hindi naman ito ganap na mas mababa sa Heavenly Go, iba lang ito. Ginagamit ng Heavenly Go ang iyong katalinuhan at kakayahan sa pagpredict, kung saan iniisip mo kung saan ka susunod na gagalaw bago gumawa ng hakbang. Si Wang Yuhang ay gumagalaw lang, simple lang iyon. Ginagawa niya ang anumang pumapasok sa isip niya na may nakakagulat na magandang resulta. Ang kanyang kakayahang gumalaw ng walang ingat at mabuhay ay halos nagpapaisip kay Hansen kung swerte ba siya o malas. Hansen, hinihiling ko ulit ang iyong tulong. Malapit na ang kamatayan sa akin, kinukutya ako nito. Sinasabi nito na makakasama ko na siya sa lalong madaling panahon kung hindi mo ako tutulungan ngayon. Patuloy na sumisigaw si Wang Yuhang. Ngayon, mahigit 1 oras na siyang tumatakbo, at nagsimulang mawala ang pamumula ng kanyang mga mata. Lumiit ang laki ng kanyang sungay. Mabilis na nawawala ang epekto ng kanyang Angel Gene Fluid, at hindi na siya magtatagal. Nang makita ni Hansen na nakarating si Wang Yuhang sa isang lambak, naisip niyang oras na. Tinawag niya si Moment Queen at ang maliit na anghel, at inutusan silang sugurin ang isang super creature bawat isa. Siya mismo ang lalaban sa Minotaur. Si Moment Queen ang lumaban sa Rock Golem, at inutusan niya itong gamitin ang bilis nito para makaiwas habang siya naman ay umiiwas sa Minotaur. Mas umaasa pa rin si Hansen sa kanyang maliit na anghel higit sa anumang bagay. Nasa kanya ngayon ang Steel Night King na siyang nagpalakas sa kanya kaysa sa karaniwang super creature. Mas maaasahan din siya ngayon. Dahil sa kanyang kapangyarihan, madali niyang mapatay ang Wind Elemental Bird. At gaya ng inaasahan, hindi nabigo ang maliit na anghel kay Hansen. Sa loob ng ilang sandali ng pakikipaglaban, natatakpan na niya ang likod ng ibon ng maraming sugat. Isang buhawi ng mga balahibo at dugo ang nabuo sa langit habang nagpupumiglas ang ibon laban sa bagong kalaban nito. Malapit na itong mamatay. Umigaw ang kakaibang ibon sa langit na parang nagpapadala ito ng SOS signal sa malapit na shelter. At nang gawin niya ito, ang mga mata ni Hansen ay naging mapanganib. Ang kanyang Flaming Rex Spike ay tumama sa sibat ng Minotaur, na parang dalawang geyser ng apoy na nagbanggaan. Natamba si Hansen ng 2 hakbang, hindi kasing lakas ng Minotaur. Ang Silver Fox, na nakaupo sa balikat ni Hansen, ay biglang nagbukas ng bibig at nagpakawala ng kidlat sa Minotaur. Boom! Ang bentahe na nakuha lang ng Minotaur kay Hansen ay mabilis na nawala. Dahil hindi na makakasunod ang Minotaur ng isa pang pag-atake, iniligtas ng Silver Fox ang amo nito sa pamamagitan ng pagpakawala ng kidlat sa Minotaur. Kabanata 846. Roar! Nasindak ang Minotaur dahil sa kuryente. Ang balahibo at makapal nitong buhok ay tumayo parang tiniklop. Hindi na nag-aksaya pa ng oras si Hansen at sinampal ng malakas ang ulo nito. Pang! Umagos ang dugo sa ulo ng Minotaur, at lalong lumakas ang pag-uungal nito habang sinusubukang lumaban. Pero hindi pa tapos ang Silver Fox, at nagpakawala pa ito ng kidlat patungo sa halimaw hanggang sa gumulong ito sa lupa na parang paralisado. Ang partikular na Silver Lightning na ibinubugan ng Silver Fox ay hindi mukhang nakakasira, pero epektibo ito sa pagpaparalisa sa mga kalaban. Hindi na may galaw ng Minotaur ang katawan nito. At muli, ginamit ni Hansen ang pagkakataon para hampasin ang ulo ng halimaw. Kill! 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 Dahil sa Silver Fox sa kanyang tabi, hindi na kailangang ipagtanggol pa ni Hansen ang sarili. Malakas niyang pinaghahampas ang Flaming Rex Spike sa Minotaur na parang punching bag. Grabe ang pagdurugo nito, at ang tanging magagawa na lang nito ay ang walang magawa na pagsigaw. Matigas naman ang katawan ng Minotaur. Kahit na nakapagdugo na siya, hindi pa sapat ang pinsala para mapatay ang nilalang. Kahit na pagkatapos ng 12-dosenang paghampas, alam niyang kailangan pa niyang gumawa ng mas marami. Pero pagkatapos, maraming life forces ang nagsimulang lumabas mula sa Devil Blood Shelter. Little Uncle, umalis ka na. Magkikita tayo sa Black Peak, sigaw ni Hansen kay Wang Yuhang. Natatakot siya na kung mawala na ang epekto ng Angel Gene Fluid, magiging mahina na ang lalaki at hindi na makakatakbo. Walang pag-aalinlangan, umalis si Wang Yuhang. Habang tumatakbo si Wang Yuhang, paulit-ulit na pinaghahampas ni Hansen ang Minotaur gamit ang kanyang Flaming Rex Spike. Isang brutal na eksena, dahil ang malambot na katawan ng gumugulong Minotaur ay umaagos sa dugo. Habang nangyayari ito, pinaghati ni Little Angel ang kakaibang Wind Element Bird. Pagkatapos, sumugod ito pababa at pinutol ang ulo ng Minotaur. Super Creature Windhawk killed. No Beast Soul gained.
Ang laman ng nilalang na ito ay hindi nakakain pero maaari mong kunin ang Life Geno Essence nito. Ubusin ang Life Geno Essence nito para makakuha ng 0 hanggang 10 Super Geno Points ng random. Super Creature Flame ng Minotaur killed. No Beast Soul gained. Ang laman ng nilalang na ito ay hindi nakakain pero maaari mong kunin ang Life Geno Essence nito. Ubusin ang Life Geno Essence nito para makakuha ng 0 hanggang 10 Super Geno Points ng random. Magkasabay ang dalawang anunsyo. Alam ni Hansen na mga first generation super creatures ang mga ito kaya hindi siya gaanong nagulat sa resulta. Mabilis niyang kinuha ang dalawang Life Geno Essence at tumakbo palayo. Ang nakakatakot na mga presensya na nagmumula sa Devil Blood Shelter ay nasa likuran na niya. Alam niyang hindi niya kaya ang golem kaya nagtago siya sa pagtakbo niya patungo sa mga bundok. Ang nakakatakot na mga presensya ay nakarating na sa lugar kung saan nahulog ang dalawang super creatures. Umiga sila, hindi na maabutin si Hansen. Sa huli, nakarating si Hansen sa Black Peak at nakasalubong si Wang Yuhang. Kumusta ang labanan? Nakakuha ka ba ng Beast Souls? Tumakbo si Wang Yuhang para magtanong, na excited. Gusto niya talaga ng Super Beast Soul para sa sarili. Dalawang Life Geno Essence lang ang nakuha ko, kaya kunin mo na lang, puno ng magkahalong emosyon si Wang Yuhang nang marinig ang sagot. Wala siyang nakuha na Beast Soul na gusto niya, pero nakakuha siya hindi ng isa kundi ng dalawang Life Geno Essence. Huwag kang malungkot, little uncle. Kapag gumaling ka na, pwede nating subukan ulit iyon. Tiyak na lalabas din ang mga Beast Souls. Gaano katagal ka magpapahinga? Tiningnan ni Hansen si Wang Yuhang habang nagsasalita siya. 6 na araw ang kailangan ko. Tiningnan ni Wang Yuhang ang kanyang sariling mahina na katawan at ngumiti ng mapait. Halos hindi na siya makatayo dahil sa side effects ng paggamit ng Angel Gene Fluid. Mas masama pa ang kondisyon niya ngayon dahil sa kuripot niya. Marami siyang sugat at pasa, at marami siyang pinsala bago gamitin ang likido. Gagamitin ni Hansen ang kanyang Holy Light para pagalingin si Wang Yuhang pero biglang nagpakawala ang Silver Fox ng Silver Lightning patungo sa lalaki. Arg! Nasindak si Wang Yuhang at ang kapangyarihan ay nagpaikot sa kanya sa ere. Sa gitna ng nakakakilabot na mga sigaw, nagulat si Hansen sa pag-uugali ng Silver Fox. Hindi pa kailanman inatake ng Silver Fox ang isang tao maliban kung ininis, kaya bakit nito inatake si Wang Yuhang? May bago na namang breakthrough ba ang malas ng tiyuhin? Pero pagkatapos, mabilis na napansin ni Hansen ang isang bagay. Kahit na nasindak si Wang Yuhang, nagsimula nang gumaling ang kanyang mga sugat. Mula nang kainin ng Silver Fox ang transparent na maliit na isda, parang iba na ang ugali ng kidlat nito. Iba ito sa dati, at kakaiba talaga na ang mga pag-atake ng kidlat ay sabay na nakakagamot at nakakasakit. Nagpakawala pa ng Silver Lightning ang Silver Fox patungo kay Wang Yuhang, at mabilis na gumaling ang mga sugat. Pero ang makita siyang nasindak, nakakaranas ng sakit, gumugulong, at sumisigaw, ay isang nakakakilabot na eksena na nagdulot ng takot kay Hansen. Sa hinaharap, naisip ni Hansen na mananatili na lang siya sa kanyang Holy Light at hindi naguguluhin ang Silver Fox. Nang tumigil ang Silver Fox sa pagpapakawala ng kuryente, nakahiga si Wang Yuhang sa lupa na parang isang gusot na papel. Tumalon siya pabalik at tumakbo patungo sa Silver Fox, para umatake, sumisigaw, hayop ka. Patay ka. May luha sa mga mata ni Wang Yuhang na parang nahiya siya. Ang sakit na dulot ng Silver Lightning ay hindi mailarawan. Nang makita ang mukha ni Wang Yuhang, napagpasyahan ni Hansen na mas mabuting huwag nang hayaang gamutin ulit siya ng Silver Fox. Sa kalagitnaan ng pagtakbo niya patungo sa Silver Fox, nagpakawala ulit ang maliit na nilalang ng Silver Lightning para sindakan si Wang Yuhang. Kuminang at umusok ang katawan nito, at ang mga hibla ng buhok ay nasunog at nahulog sa lupa. Dumilim ang kanyang balat. Iba ang kidlat na ito. Ganap itong nakakasira, at wala itong kahit kaunting pagnanais na magamot. Si Wang Yuhang, pagkatapos masindak, ay sunog na parang uling. Umusok ang kanyang ulo, pero hindi pa rin tumigil ang Silver Fox. Nagpakawala pa ito ng kidlat. Sa pagkakataong ito, ang katawan ni Wang Yuhang ay nagsimulang bumalik sa orihinal nitong kulay na parang naghihilom. Pagkatapos gumaling, muli siyang sinindek ng nakakasirang kidlat. At pagkatapos, na parang sunog na kahoy ang kanyang balat, gumaling siya dahil sa isa pang kidlat na nakakagamot. Hindi alam ni Hansen kung ano ang iisipin. Halos matakot na siya, at habang pinapanood niya ang nangyayari, nangako siya sa sarili na hindi na niya sasaktan ang Silver Fox at hindi na niya iinisin ito. Fox Master, mali ako, patawarin mo ang aking pagkukulang. Sinabi ni Wang Yuhang ang mga salitang iyon na may sakit. Sa gitna ng kanyang mga sigaw, dahil sa madalas na pagsindak, iyon lang ang mga salitang nasabi niya.
Pilit siyang nagpatira pa sa harap ng Silver Fox. Eleganting itinaas ng Silver Fox ang ulo nito, at pagkatapos ay tumalon pabalik sa balikat ni Hansen. Mukhang napatawad na nito ang biglaang kawalang galang ni Wang Yuhang. Gayunpaman, nangako si Wang Yuhang na gagawin niya ang lahat para alisin ang Silver Fox. Isang araw, sisirain niya ang maliit na nilalang. At habang ang hangaring ito ay sumibol sa kanyang puso, ang kanyang panlabas na anyo ay nagpakita lamang ng magandang ngiti sa Silver Fox, na parang isang babae. Ang kapangyarihan sa pagpapagaling ng Silver Fox ay tiyak na naiiba sa ibang mga nilalang na nakasalamuhan ni Hansen. At laking gulat niya, pagkatapos masindak si Wang Yuhang, hindi na siya nasa kanyang mahina na estado pagkatapos gamitin ang Angel Gene Fluid. May lakas siya, gaya ng dati. Kabanata 847. Naghihintay silang dalawa hanggang sa pagsapit ng gabi, at kinabukasan, bumalik sila sa Devil Blood Shelter. Pero sa pagkakataong ito, lumapit sila mula sa ibang direksyon at naghanap ng perpektong pagkakataon para makaakit ng mas maraming super creatures. Isang bote na lang ng Angel Gene Fluid ang natitira kay Wang Yuhang, kaya kailangan niyang magtipid. Kaya naman, mas maingat ang ruta na pinili ni Hansen sa pagkakataong ito, at ang layunin lang niya ay ang makaakit ng isa o dalawang malalakas na super creatures. Samantala, si Wang Yuhang ay mananatili sa malayo, handa sa paghila, para hindi masira ng malas niya ang katumpakan ni Hansen. Little Uncle, may ideya ka ba kung paano ko sila maaakit? Yumuko si Hansen sa likod ng isang bato, tinuturo ang isang nilalang na nakatayo sa pader ng Devil Blood Shelter. Ginamit ni Hansen ang kanyang Devil Eye Mask para masuri ito ng mabuti. Ang super creature ay may pinakamalakas na life force na nakita na niya, at maaaring ito ay isang second generation super creature. Malayo ito sa kanya, pero hindi siya naglakas loob na lumapit pa. Ang limitadong sakop ang dahilan kung bakit hindi epektibo ang kanyang Dungeon Aura. At bakit mo naman pipiliin ang halimaw na iyon? Bakit hindi ang golem? Tanong ni Wang Yuhang, tinitignan ng super creature na may naguguluhang ekspresyon. Ang super creature ay isang silver white ape. Isang 3 metrong halimaw na may silver na balahibo. Kitang-kita ang mga kalamnan nito, kumikinang na parang pinakintab na bakal. Mukhang napakamalakas nito. Gayunpaman, ang katawan nito ay mukhang clumsy. Mabilis itong gumalaw na may kumikinang na mga mata. At ang mga tainga nito ay kakaibang nakakulot parang mga suso. May kutob ako na may beast soul itong ihuhulog. Tumawa si Hansen. At maaari mo bang ipaliwanag sa akin kung paano mo nalaman ang ganoong bagay? Nagulat si Wang Yuhang na nanlalaki ang mga mata. Ang Silver Ape ay hindi mukhang magbibigay ng beast soul kahit anong anggulo pa ang tingnan niya. May ideya ka ba o wala? Tanong ni Hansen. Para maakit si Brutus, hindi iyon magiging problema. Tumingin-tingin si Wang Yuhang at tumango. Kung ganoon, iiwan ko na sa iyo. Si Hansen, dala ang Silver Fox, ay palihim na umalis bilang paghahanda para sa kanilang magkasanib na aksyon. Hindi gumamit ng pana si Wang Yuhang sa pagkakataong ito. Sa halip, lumabas lang siya sa likod ng mga bato at sumigaw patungo sa Devil Blood Shelter, "Ikaw dyan, unggoy. Dito." Ang kanyang sigaw ay nakakuha ng maraming atensyon, at napatingin ang Silver Ape sa kanyang direksyon. Iniunat ni Wang Yuhang ang kanyang braso at nagpakita ng kamao. Dahan-dahan niyang itinaas ang kanyang middle finger. Sa sumunod na segundo, ang paghampas ng dibdib at isang nakakatakot na pag-uungal ang narinig. Sumigaw ang Silver Ape sa langit, at sumama ang dragon. Sumunod din ang golem. Lahat sila ay sumigaw sa kanilang pinakabagong intruder na may pagkauhaw sa dugo. At pagkatapos ay may iba pa. Nako, masyado nang marami ito. Nagulat si Wang Yuhang sa biglaang pagdami ng kanyang mga tagahanga, at hindi na siya nag-aksaya pa ng oras sa pagtakbo. Hindi na rin problema ang kuripot niya sa pagkakataong ito, at agad niyang ini-inject ang Angel Gene Fluid sa sarili. Nakita ni Hansen ang 10 super creatures na humahabol kay Wang Yuhang, at nagulat din siya. Nanlalaki ang mga mata niyang tinitigan ang tumatakbong kasama niya, hindi sigurado kung mabubuhay silang dalawa sa anumang laban na mangyayari. Sinundan sila ni Hansen sa mga anino, at determinado ang 10 nilalang na habulin ang daga na si Wang Yuhang. Kung kailangan nitong iligtas, hindi sigurado si Hansen kung may magagawa siya para sa Little Uncle sa pagkakataong ito. Alam din ni Wang Yuhang na sobra na ito. Dahil sa mga tulong at bonus effects na ibinigay ng Angel Gene Fluid, hindi siya tumigil sa pagtakbo. At gaano man kaganda ang kanyang unang bentahe, wala siyang nagawa at kahit saan man siya pumunta ay hindi niya maalis ang kanyang buntot. Kapag nasa tunay na panganib na si Wang Yuhang, hindi na siya sisiga. Alam niyang walang saysay iyon, at alam niyang nasa paligid si Hansen.
Naniniwala siyang ang pagsigaw ay magiging dahilan lang ng pagkaantala sa kanyang pagliligtas. Sinundan ni Hansen ang paghabol ng ilang sandali pero napagtanto niya na wala siyang mararating kung magpapatuloy lang siya sa pagsunod. Walang pagkakataon si Hansen na mailigtas si Wang Yuhang at walang paraan na kaya niyang labanan ang napakaraming super creatures ng sabay-sabay. Pero habang pinapanood niya silang tumakbo, biglang may naisip si Hansen. Maraming super creatures ang lumabas, kaya malamang na walang tao sa shelter. Subukan ko kayang kunin ang Spirit Stone. Kung makuha ko ang Spirit Stone ni Devil Blood King, masosolusyonan na ang sitwasyong ito. Kung magpapakamatay si Devil Blood King, ang mga nilalang ay magiging buhangin na lang, naisip ni Hansen. Kinagat ni Hansen ang kanyang ngipin at tinawag si Moment Queen. Sundan mo siya at tiyaking malayo na niya silang mahayla. Kung mukhang mamamatay na siya, iligtas mo siya kung kaya mo. Subukang pigilan ng mga halimaw. Pupunta ka sa Devil Blood Shelter. Mabilis na naunawaan ni Moment Queen ang plano ni Hansen. May posibilidad, at susubukan ko. Sinabi ng mga mata ni Hansen kung gaano siya kasigurado sa planong ito. Mag-ingat ka, mayroong hindi bababa sa 5 super creatures pa sa loob, impormasyon ni Moment Queen kay Hansen. Kung 5, may posibilidad ako. Hindi ko naman kailangang talunin sila. Ang kailangan ko lang ay kunin ang Spirit Stone na iyon. Tumanggaw si Hansen na may katiyakan. Wala nang sinabi pa si Moment Queen, at sumunod na siya kay Wang Yuhang. Ang kakayahan ni Moment Queen sa teleportation ay maaaring makaligtas kay Wang Yuhang kung kinakailangan. Kung si Little Angel ang ipadala niya, hindi na iyon masasabi. Kahit na kailangan ni Hansen si Moment Queen kasama niya, ipinadala pa rin niya ito para protektahan si Wang Yuhang. Kung babalik ang mga nilalang sa shelter, magagamit ni Moment Queen ang kanyang bilis para mahayla ulit ang mga ito palayo at tiyakin ang oras na kakailanganin ni Hansen. Lumingon si Hansen at tumakbo patungo sa shelter. Hindi naman siya agad pumasok. Gumamit siya ng telepathy para makipag-usap kay Moment Queen para mas malinaw niyang maunawaan ang sitwasyon ni Wang Yuhang habang wala siya. Sa pangkalahatan, may limitadong sakop kung saan susundan ng mga super creatures. Hindi nila hahabulin ang isang random na trespasser hanggang sa dulo ng mundo dahil sila ay nakagapo sa isang shelter. Pero syempre, si Wang Yuhang ay si Wang Yuhang at mas matagal siyang hinabol kaysa sa dapat. 2 oras ang lumipas, hinahabol pa rin siya. Nasugatan si Wang Yuhang at malapit nang maubos ang Angel Gene Fluid. Himala na hindi pa siya namamatay dahil hinahabol siya ng 10 super creatures. Papatayin ako ni Hansen. Nawalan na ng pag-asa si Wang Yuhang. Nang makita ang lahat ng nilalang na humahabol pa rin sa kanya, pumikit siya at naghanda na sa kamatayan. Pero pagkatapos, itinaas siya ng isang hindi nakikitang puwersa ng mabilis. Naiwasan niya ang lahat ng pag-atake ng super creature at bigla na lang siyang nasa malayo na mula sa mga umaatake sa kanya. Natuwa si Wang Yuhang sa biglaang pangyayari, at nang tumingin siya pataas, nakita niya si Moment Queen na buhat siya sa kanyang damit. Patuloy na pukawin ang kanilang galit, malamig na sabi ni Moment Queen. Nabalik si Wang Yuhang sa kanyang pagiging alerto, at sa mga bisig ni Moment Queen, lumingon siya at sumigaw patungo sa mga nilalang, mga pagong. Halina't kunin ako, nandito ako. Halina't kunin ang inyong Wang Pinyata. Sa wakas, nakarating si Hansen sa harap ng shelter na kanyang gustong pasukin. Parang palaso, dumiretso siyang pumasok, walang pag-aalinlangan. Kabanata 848. Tumalon si Hansen papasok sa shelter, at bago pa siya makarating sa lupa, nakita niya ang isang pulang letigo na humahampas patungo sa kanya. Mabilis niya itong naiwasan, bago lumingon para makita ang iba pang mga letigo na papalapit sa kanya. Isang super creature na mukhang leon, pero ang buhok nito ay pugad ng pulang ahas. Ang mga ahas na iyon ang mga baging na humahampas patungo sa kanya. Mabilis ang galaw ni Hansen, at ginamit niya ang arrow para maiwasan ang bawat pag-atake. Parang maya sa hangin, elegante niyang naiwasan ang bawat hampas. Pagbalik sa lupa, tumakbo siya ng mabilis, na kinagugulat ng mga pulang letigo. Pagkatapos niyang maiwasan ang mga letigo, biglang umangat ang lupa. Diretso sa kanyang harapan, ang lupa ay umahan para bumuo ng pader at pigilan ang kanyang pagdaan. Pang! Hindi handang yumuko si Hansen sa pader. Tinawag niya ang kanyang Flaming Rex Spike at diretso itong sinaksak sa mga bukol ng lupa. Pero habang tinutusok niya ang isa pang pader ang sumulpat sa likuran nito, determinado na pigilan si Hansen sa pagpapatuloy. Hindi rin sumuko ang red-haired lion kay Hansen, at ngayon, papalapit na ito sa taong sumalakay at sa mga dingding na kanyang tinusok. Patuloy na tumutusok si Hansen habang patuloy na sumusulpot ang mga pader.
Hindi nagtagal, ang mga butas na kanyang tinusok ay parang yumib na, pero pagkatapos noon, ang mga ahas sa buhok ng leon ay nagsimulang gumapang papasok. Kinagat ni Hansen ang kanyang ngipin at gumamit ng toxic dragon drill para makalusot sa pader at makatakas sa kanilang bitag. Boom! 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 Pagkatapos mabilis na tumusok sa susunod na hanay ng mga pader na lupa, nakalusot si Hansen sa isang malawak na kawalan. Pagkatapos noon, napansin niyang nakatayo siya sa loob ng bibig ng isang higanting nilalang. Ang bibig ay may maraming pangil, at amoy na amoy ang bulok na dugo. Ito ay bibig ng isang bagay na parang hellhound, at alam ni Hansen kung ano ang kanyang napasukan. Naramdaman niya ang paggalaw ng panga ng halimaw, at ang bubong ng bibig ay nagsimulang magsara para durugan siya. Masyadong mabilis para makapag-isip si Hansen ng paraan para makatakas, kaya itinuwid niya ang kanyang Rex Spike para maging haligi. Nang kagatin ng halimaw, ito ay damyugo at gumawa ng kakaibang ingay dahil hindi nito maisara ang bibig nito. Ginamit ni Hansen ang maikling pagkakataon na ito para makalusot sa nakakatakot na bibig, pero pagkatapos makatakas, nakita niyang naghihintay na sa kanya ang leon. Ang mga ahas na buhok nito ay naghahangad ng dugo ni Hansen, at hinaranggan nila ang kanyang daan. Bigla, mga tinek ang sumulpot mula sa sahig sa ibaba para saksakin si Hansen. Pero mabilis na nakareact si Hansen, at lumipad ulit siya. Parang ibon, naiwasan niya ang mga tinek at ang paghampas ng mga pulang baging. Sa sumunod na segundo, ang pag-iyak ng sanggol ay narinig ni Hansen. Lumingon siya at nakita ang isang itim na paniki, na mas malaki kaysa sa kahit anong tao, na lumilipad patungo sa kanya na nakataas ang mga kuko. Hawak ni Hansen ang kanyang flaming Rex Spike at hinaranggan ang paghampas ng mga kuko ng paniki. Dong! Ang Flaming Rex Spike ay may 3 marka ng gasgas, at ang puwersa ay nagpadaganan kay Hansen pabalik sa lupa. Ang gutom na bibig, ang red-maned lion, at ang itim na paniki ay sabay-sabay na bumababa sa kanya. Ginamit ni Hansen ang arrow para maiwasan ang bawat pag-atake nila at gumamit ng formation skill para planuhin ang kanyang ruta. Nagawa niyang lumipad sa 3 nilalang at muling ayusin ang kanyang direksyon patungo sa Spirit Hall. Kung makararating si Hansen sa bulwagang iyon, hindi na siya kailangang lumaban. Ang kailangan na lang niya ay kunin ang Spirit Stone. Ang 3 super creatures na sumunod sa kanya ay napakamalakas, at ang bawat isa ay mas malakas kay Hansen. Pero dahil sa biyaya ng paggalaw ng arrow, wala silang nagawa para pigilan si Hansen sa pagtakbo patungo sa Spirit Hall. Pinagsama ni Hansen ang Dangshan Sutra at arrow, at hanggat may espasyo siya, walang super creature ang makakapigil sa kanyang pagdaan. Iba ang paggalaw ni Wang Yuhang kumpara kay Hansen dahil random ang lahat. Hindi niya alam kung saan siya susunod na tatapak, hindi nakakapag-focus at hindi nakakapagkalkula ng tamang target kung saan niya ilalagay ang paa niya. Para may kumpara, ang mga Dangshan movements at arrow ay magkaiba. Ang bawat galaw ay may layunin. Walang mga hindi kinakailangang galaw, at ang bawat hakbang ay may layuning makamit. Lahat ay kontrolado ng gumagamit. Pero sa sumunod na segundo, kumunat ang noo ni Hansen. Isang magandang babae ang sumulpot, isa na may pakpak ng paniki at isang scimitar, isang sandata na may talim na nakayuko parang mga pangil ng lobo. Mabilis siyang hamarang sa daan ni Hansen. Ang babae ay walang suot at walang baluti. May buntot siya ng unggoy, at dahil sa kanyang pulang buhok, ang kanyang itsura ay nakakagulat. Ginamit ng babae ang kanyang scimitar para pigilan si Hansen na makalapit sa kanya. Napakabilis niya, agad na nahinto ang pagdaan ni Hansen. Ginamit na ni Hansen ang arrow, pero kahit na ganoon, hindi niya naiwasan ang bruha. Napakabilis ng galaw niya, parang bigla ang anino na determinado na harangan si Hansen, at isa na gustong makipaglaban ng malapitan sa kanya. Ang espada ay naglalabas ng nakakadistract na amoy ng tuyong dugo, at naghahangad pa ito ng marami. Malakas itong humahampas kay Hansen ng paulit-ulit. At habang nangyayari ito, kinuha ng umaatake kay Hansen ang isa pang espada para saksakin siya. Maswerte na tinawag na ni Hansen ang kanyang Devil and King Armor dahil ang isa sa 2 espadang hawak niya ay tumama sa kanyang tiyan. Agad na nagdugo ito. Maswerte na karamihan sa pinsala ay naiwasan dahil sa lakas ng kanyang baluti. Natamba siya, pero buo pa rin ang kanyang mga organo. Ang 3 nilalang ay nakasunod na rin. Dahil sa kanyang mabilis na tibok ng puso, ang mga bato ni Hansen ay nagtrabaho ng husto habang binibigyan siya ng patuloy na enerhiya. Isang kakaibang tunog ang umugong sa loob niya. Habang mabilis na gumagana ang kanyang katawan, ang bawat hakbang niya ay nag-iiwan ng anino. Sa ilalim ng 4 na malulupit na super creatures, nagawa pa rin niyang sumulong. Maaaring hindi siya ang pinakamabilis, pero mayroon siyang kakayahang umiwas sa bawat pag-atake.
Wala sa mga nilalang ang makakapigil sa kanya ngayon. Kung gusto ni Hansen na makapasok sa Spirit Hall, 2 oras pa ang kailangan niya. Natatakot siya na pagdating noon, babalik na ang mga nilalang na inakit ni Wang Yuhang. Nakipag-usap si Hansen kay Moment Queen sa pamamagitan ng telepathy, at nalaman niyang tinawag na ni Devil Blood King ang mga nilalang para bumalik. Hindi na nila sinusundan si Wang Yuhang, pabalik na sila. Inatake ni Moment Queen ang mga nilalang mula sa likuran para pabagalin ang kanilang pagbabalik. Sa kasamaang palad, walang silbi ang kanyang pagsisikap. 1 oras, may 1 oras ako para makapasok sa bulwagang iyon. Kung mabibigo akong kunin ang Spirit Stone, makakatakbo pa rin ako. Kung mas matagal pa ako, patay na ako. Tiningnan ni Hansen ang malaking Spirit Hall sa kanyang harapan na may pagkamangha, mukhang katedral ito. Kabanata 849. Gamit ang kanyang Dangshan Aura, nahulaan ni Hansen ang bawat galaw ng Red-Maned Lion, ng Big Mode Beast, ng Black Bat, at ng Scimitar Witch. Sa bawat pag-atake nila, sa bawat pagliko nila, sa bawat paggalaw ng kanilang mga kalamnan, lahat ay nahulaan ni Hansen. Inorganisa niya ang bawat galaw nila nang hindi nila alam. Dahil sa lahat ng bagay na ayon sa plano niya, masaya siya. Ito ang unang pagkakataon na naitulak niya ang kanyang Dangshan Aura ng ganito kalayo sa isang laban. Kasama ang arrow, si Hansen ay parang Diyos, na nagdidirekta sa kapalaran ng lahat ng gustong agawin ang kanyang kapangyarihan. 4 na malalakas na super creatures, sa kabila ng kanilang pinakamalalaking pagsisikap, ay hindi nahuli, o nasaktan si Hansen. Magulo ang labanan, pero malinaw na nakikita ni Hansen ang lahat. Nilalaro niya ang kanyang mga kalaban na parang biolin. May oras pa nga siyang pagmasdan ang daloy ng kanilang enerhiya. Sa 4, 3 sa kanila ay malabo. Ang witch lang ang may daloy ng enerhiya na kaya niyang sundan, na nangangahulugang siya ay isang second-generation super creature. Ang mga mata ni Hansen ay hindi mukhang pagod sa konsentrasyon, habang walang kahirap-hirap siyang dumadaan sa pagitan ng mga tinik at pader, pulang baging at itim na kuko. Pinayagan ni Hansen ang witch na bahagyang hampasin ang kanyang dibdib ng maraming beses. Pero bigla, sa pagkakataong ito, umiwas si Hansen. Isang pulang ahas ang nabitin sa scimitar, at isang itim na paniki ang tumama sa isang pader na bato. Niloko niya ang 4 na super creatures para maglaban-laban sa isa't isa. Ito na, Little Silver, patayin mo sila. Sigaw ni Hansen, at tinawag din si Little Angel. Boom! Ang Silver Fox, na nakaupo sa balikat ni Hansen, ay sa wakas ay gumalaw. Binuksan nito ang bibig at nagpakawala ng kidlat patungo sa Scimitar Witch. May kasamang nakakatakot na sigaw ang pagtama, at naparalisa ang kanyang katawan. Nagningning ang berdeng mga mata ni Little Angel, at inihampas niya ang kanyang transparent na malaking espada sa leeg ng witch. Dong! Ginagawa ni Hansen ang planong ito sa buong panahon, iniisip na kaya niyang patayin ang kanyang pinakamalaking banta, ang witch. Pero bigla, isang kalasag ng liwanag ang pumalibot sa kanya. Kahit na nagawa ni Little Angel na sirain ang kalasag, kalahati ng kapangyarihan na dapat ay mapupunta sa leeg ng witch ay nawala na. Higit pa rito, ang biglaang kalasag ay nakatulong din sa witch na makarecover mula sa kanyang pagiging paralisado. Itinaas niya ang kanyang 2 scimitars, at naidepensa niya ang pag-atake ni Little Angel. Kumunat ang noo ni Hansen sa pangyayaring ito, at nang tumingin siya sa cathedral, nakakita siya ng Holy Light Ladybug. Ang mga mata nito ay nakatingin kay Hansen. Mukhang ladybug ito, pero ang balat nito ay parang jade. Kumikinang ito, na may mga simbolo. Nagpakawala ng maraming kidlat ang Silver Fox, sinusubukang sirain ang magulong grupo ng super creature sa kanilang harapan. Pero bago pa makarating ang kidlat sa kanila, tinaboy ulit ng kalasag ng liwanag ang mga kidlat. Wala sa kanila ang makakasakit habang nasa lugar ang kalasag na iyon. ZZ, gumawa ng tunog ang Holy Light Bug. Nagawa nitong lumikha ng aura ng proteksyon para sa 4 na nilalang, na pinoprotektahan sila mula sa anumang pag-atake na darating. Kaya ni Little Angel na sirain ang kalasag, pero hindi niya kaya nasaktan ng mga nilalang sa loob. Damn! Paano may ganoong super creature? Hindi nakapagsalita si Hansen. Kung hindi dahil sa nilalang na iyon, napatay na niya ang witch. Nabigo ang kanyang plano. Tumakas sa labanan, tumakbo si Hansen patungo sa Spirit Hall. Hindi na niya gaanong inisip ang pagpatay sa witch kaysa sa pagkuha ng Spirit Stone. Ginagawa ni na Little Angel at Silver Fox ang kanilang makakaya para mahayla ang ilang halimaw at pigilan silang sundan si Hansen. Pero habang papalapit na siya sa Spirit Hall, nakakita si Hansen ng isang itim na anino. Isang lamig ang sumunod, na nagpanagyelo sa kanyang gulugod. Hinawakan niya ang kanyang leeg at ang kanyang kamay ay biglang natakpan ng dugo.
Ang kanyang baluti ay naputol na nagpakita ng isang bahagi ng kanyang leeg na nasugatan. Kung hindi siya nakareact, napugutan na sana siya ng ulo. Umaasa kang makapasok sa aking shelter. Matapang at tanga ka, bata. Nakasuot ng itim na balabal si Devil Blood King at ang kanyang malamig, pulang mga mata ay nakatingin sa kaluluwa ni Hansen. Medyo matapang ako, oo. Nang sabihin ito ni Hansen, nagpatuloy siya sa pagtakbo patungo sa Spirit Hall. Kumurap ang mga mata ni Devil Blood King at pagkatapos noon, nawala ang kanyang katawan. Katsa! May depensa na si Hansen pero kahit papaano, nakalusot si Devil Blood King sa likuran niya at kinamot ang kanyang likod gamit ang kanyang mahaba at matutulis na mga kuko. Malapit na, sinubukan ni Hansen na umiwas pero nasira ang baluti at nakita ang kanyang duguan na likod. Paano siya nakalapit ng ganoon? Kumunat ang noo ni Hansen. Naguguluhan siya kung bakit hindi niya naramdaman ang mga galaw nito gamit ang kanyang Dangshan aura. Parang may kakayahan siyang mag-teleport. Alam ni Hansen na imposibleng mangyari iyon, hindi nga kayang mag-teleport ni Moment Queen. Hindi naman mas malakas si Devil Blood King kaysa sa kanya, kaya paano siya nakapag-teleport ng ganoon? Nagsisimula ng makaramdam si Hansen na may mali at naramdaman niyang manhid ang kanyang katawan. Malamig na tumawa si Devil Blood King, hindi na umaatake. Nagulat si Hansen. Hinawakan niya ang kanyang sugat at napansin na ang kanyang dugo ay naging itim, malagkit na bagay. Masama ito. Nagawa ni Hansen na pagalingin ang sarili gamit ang Holy Light pero parang nalasan siya. Nalasan ka na ng aking Devil Blood, bata. Sa loob ng 15 minuto, ang iyong dugo ay magiging bato. Kapag nangyari iyon, mamamatay ka. Malamig na tumawa si Devil Blood King at nagpatuloy sa pagsasabi, kung gusto mong mabuhay, ibigay mo sa akin ang lahat ng iyong super pets. Sabihin mong susundin nila ako at ililigtas ko ang iyong buhay. At hulaan ko, kailangan ko rin bang sumunod sa iyo? Sumunod sa iyo, at hindi ako mamamatay. Sabi ni Hansen, na may takot. Oo, malamig na sabi ni Devil Blood King. Sige, susundin kita. Pero una, tuparin mo ang iyong pangako at gamutin mo ako sa iyong Devil Blood, sabi ni Hansen, na may takot na mukha. Tanggapin mo ang aking spirit mark at gagawin ko. Kumuha si Devil Blood King ng tungkod, at pagkatapos, lumuhad si Hansen sa harap niya. Pinayagan niya si Devil Blood King na gamitin ang kanyang may hiyas na tungkod para tatakan ang kanyang noo. Kabanata 850. Hindi lang si Hidalgo ang mahusay sa sining ng pagpatay, si Hansen din. Nang papalapit na ang tungkod sa noo ni Hansen, mabilis siyang umiwas pa kanan. Habang gumagalaw, inihampas niya ang palad niya sa dibdib ng espiritu na parang bigla ang paglusob ng ahas. Malamig na tumawa si Devil Blood King, mukhang handa na siya rito. Hinuli ng kanyang mga kuko na parang dagger ang pulso ni Hansen at ang kanyang mga matutulis na kuko ay tumusok sa baluti at sa laman. Nalasan ka na ng aking Devil Blood powers. Paano mo pa kaya gustong makatakas? At mas masahol pa, sinubukan mo akong patayin. Tanga, gusto mo bang mamatay? Handa nang baliin ni Devil Blood King ang pulso ni Hansen. Hindi naman. Kumislap ang mga mata ni Hansen na may saya. Ibinalik niya ang kamay niya at isang engkantada ang sumulpot na nagpakawala ng puting usok sa mukha ni Devil Blood King. Sa isang iglap, naging yelo ang espiritu. Patayin mo siya. Tinawag ni Hansen si Little Angel at ibinigay ang utos. Gamit ang kanyang malaking espada, pinaghati niya ang yelo. Nagkalat si Devil Blood King at naging alikabok at bumalik sa Spirit Stone, patay na. Pagkatapos, ginamit ni Hansen ang kanyang Holy Light para gamutin ang lason ng Devil Blood. Hindi na nag-aksaya pa ng oras, agad siyang tumakbo patungo sa Spirit Hall. Pero hindi pa sumusuko ang Scimitar Witch. Hinabol siya nito, pero alam ni Hansen. Nagningning ang kanyang mga mata na kulay asul nang mahadjep niya ang tingin nito, at nanigas ito sa lugar ng sandali. At sa isang segundong iyon, ginamit ni Hansen ang kanyang Sonic Thunder powers. Sinuntok niya ang light shield ng Scimitar Witch, at napakalakas ng suntok, diretso itong tumagos ng walang awa. Ang Silver Sun ng kanyang kamao ay tumama sa katawan nito, walang patawad. Ang katawan ng Scimitar Witch ay nabalot ng kidlat. Kumirot ang kanyang katawan habang sinusubukang umatras. Nakita ni Little Angel ang kanyang pagkakataon, at pagkatapos ihampas ang kanyang mga pakpak para makalapit, inihampas niya ang kanyang malaking espada. Pinutol niya ang light shield at pinutol ang ulo ng witch na nagdulot ng pag-agos ng dugo mula sa kanyang leeg. Super Creature Cruel Witch Killed. No Beast Soul Gained. Ang laman ng nilalang na ito ay nakakain, at maaari mong kunin ang Life Geno Essence nito. Ubusin ang Life Geno Essence nito para makakuha ng 0 hanggang 10 Super Geno Points ng random.
Tinawag ni Hansen ang kanyang spirit owl at pinainom ito sa laman ng witch, at pagkatapos, tumakbo siya patungo sa spirit hall nang walang anumang hadlang. Hindi pa ganap na nagbabago ang sitwasyon sa shelter, pero sina Little Angel at ang mga alagang hayop ni Hansen ay may sapat na kakayahan para harapin ang apat na super creatures. Walang pag-aalala, tumakbo siya sa spirit hall ng mabilis hanggat kaya niya. May isang estatwa sa loob, nakahawig ni Yaksha. Sa noo nito, may spirit stone. Pero habang tinitignan niya, nagsimulang makaramdam si Hansen ng kakaiba na may hinala na may mali. Ang spirit stone ay hindi mukhang buhay. Wala ito sa espiritu nito at isang bato lang ito. Gayunpaman, lumipad siya patungo sa estatwa at kinuha ang walang buhay na hiyas. Hindi na nagpakita si Devil Blood King pagkatapos nito, kaya dinurog ni Hansen ang hiyas. Hindi siya naniniwala na napatay ang espiritu. The Asterisk Man 8, hindi ito ang Spirit Hall. Nakaramdam ng sobrang sama ng loob si Hansen. Kung hindi ito ang Spirit Hall, alam niya na mahihirapan siyang hanapin ang totoong lokasyon sa napakalaking shelter na iyon. Ang totoong Spirit Hall ay dapat na nakatago, isang plano ni Devil Blood King, walang duda. Tumakbo palabas ng peking bulwagan, ginamit niya ang kanyang Dangshan Aura habang tumatakbo sa buong shelter. Nauubos na ang kanyang oras, at hindi pa rin niya mahanap si Devil Blood King o ang Spirit Stone. The Asterisk Man 8, sinumpa ni Hansen ang kanyang sitwasyon. Kinalkila niya ang natitirang oras niya, at napagpasyahan niyang mayroong 50 minuto na lang bago bumalik ang ibang super creature sa shelter. Pero tumigil si Hansen sa paghahanap sa shelter para sa Spirit Hall. Malinaw na gumawa si Devil Blood King ng paraan para maging imposibleng mahanap ang Spirit Hall, at alam niyang hindi niya ito mahahanap sa natitirang oras niya. Sa halip na mag-aksaya pa ng oras, naisip niyang mas magandang patayin ang maraming super creatures hanggat kaya niya. Ang Red Maned Lion ay nakikipaglaban sa Silver Fox, ang Black Bat ay nakikipaglaban kay Little Angel, at ang Encantada ay nakikipaglaban sa Big Mud Monster. Kahit na mas malakas ang mga alagang hayop ni Hansen, patuloy na nagbibigay ng buff at nagpapataas ng depensa ng mga kasamahan nito ang Holy Light Bulb. Dahil dito, mas matagal ang pagpatay nila sa mga super creatures kaysa sa dapat. Nang makita na kinain na ng Spirit Owl ang kalahati ng Cruel Witch, tinawag ni Hansen ang kanyang death knell para sumipsip ng maraming dugo hanggat kaya nito. Ang Bluebell ay lumutang sa itaas ng dugo, sinisipsip ang dugo na parang vacuum. Ang Bluebell ay naging pula na may mga simbolo at ukit na maliwanag na nakikita sa ibabaw nito. Pagkatapos noon, tumunog ang kampana. Siyempre, wala nang oras si Hansen para masuri ang nangyari ng mabuti. Tinawag niya ang kanyang Flaming Rex Spike at tumakbo patungo sa Holy Light Bulb. Kung hindi niya papatayin ang peste na iyon, magiging mahirap na pumatay ng kahit ano. Nararamdaman na ni Hansen na ang Holy Light Bulb ay isang second-generation super creature dahil sa kanyang kakayahang makita ang daloy ng enerhiya sa loob nito. Ang Holy Light Bulb, nang makita si Hansen na papalapit, ay mabilis na tumakbo gamit ang apat nitong paa. Nagulat si Hansen dito. Pagod at mahina na siya, kaya nagulat siya kung bakit natatakot sa kanya ang nilalang. Tumakas ito sa kanya na parang nagpapanik. Biglang naging malinaw ang kalagayan nito kay Hansen. Ang bug na iyon ay patuloy na nagbibigay ng buff sa ibang super creatures, oo, pero hindi ito sumasali sa laban. Ibig sabihin ba nito ay mahina talaga ito? Nang maisip ito, gumaan ang loob ni Hansen. Mas mabilis siyang tumakbo para habulin ito. Pero nang tumakbo ng mas mabilis si Hansen, mas mabilis din ang bug. At dahil sa bilis ng super creature na ito, hindi ito naabutan ni Hansen. Sa huli, lumingon ang Holy Light Bulb na parang nang-aasar kay Hansen. Nang tumingin ito pabalik, tinawag ni Hansen ang kanyang Devil Eye Mask. Nagningning ang kanyang mga mata na kulay asul na parang nakakalito sa bug. Tumigil ito sa paggalaw at humina ang Holy Light nito. Die! Ginamit ni Hansen ang Sonic Thunder Punch sa balat ng nilalang na may malakas na puwersa. Kumulog sa shelter habang isang araw na kulay pilak na liwanag ang tumama sa bug. Umigaw ito habang ang kidlat ay umaagos sa bawat butas nito. Little Angel. Hindi pa ito patay, kaya tinawag niya ang kanyang alaga para tapusin ito. Gamit ang kanyang malaking espada, tinusok niya ang balat nito. Super Creature Holy Light Shield Bug killed. No Beast Soul gained. Ang laman ng nilalang na ito ay nakakain, at maaari mong kunin ang Life Geno Essence nito. Ubusin ang Life Geno Essence nito para makakuha ng 0 hanggang 10 Super Geno Points ng random. Muli, walang Beast Soul. Bakit ako ganito kamalas? Naalala ni Hansen ang kanyang pangako kay Wang Yuhang na makakatanggap ng unang Beast Soul. Ngayon, nagsisimula ng magbago ang kanyang iniisip.
Hindi ko dapat siya pinayagang mauna sa pagpili ng Beast Soul. Dahil sa malas niya, malamang na wala tayong matatanggap ngayon.